This is a contemporary house on a big corner lot here in Almansa, Las Piñas. Nasa loob nga tayo ng safe, gated, and flood-free subdivision. Since corner lot siya, titingnan natin yung other side of this house. Let's go there. Napaka-massive talaga ng property na to. Imagine ang lot area, 697 square meters. Tapos corner pa. At syempre naman, ang ganda ng mga plants, yung mga bonggambilya dito. Ang floor area nito, 600 to 650 square meters. May total of 6 bedrooms at may swimming pool. Punta ulit tayo doon. Dalawang entrance ng iyong future house. Ito nga yung unang entrance. Tapos may isang entrance pa doon. Para siyang 2 houses. Pero dito tayo papasok sa unang entrance kasi ito yung malapit sa swimming pool. Let's go here. Welcome to your house here in BF Almansa. Meron tayong double door dito at ito yung pwede mong i-convert as a living area kasi nga 2 houses to. 2 titles din. So doon yung isa mamaya, unahin lang muna natin to. Tapos napansin niyo mga vegan tiles. So iba yung character ng bahay na to. At ito mga naka-close lang siya or naka-like. Pero may mga polycarbonate kasi may dog sila ngayon. Pero pag in-open natin to, mapupunta na tayo dun sa ating swimming pool and lanai area. Let's go. May wishing well. O diba? Para kang nasa restaurant. Tapos meron kang malaking garden. Tapos may mga lights. So pag gabi, pag inon mo yung mga lights yan, para ka namang nasa resort. Tapos marami ka rin mga plants dito. At ang ganda ng wall. May mga rock. Pero meron pang hawa dito. This is your big garden. And ayun naman yung ating lanai. Meron kang covered lanai sa part na yon. Tapos ito na yung swimming pool. Hexagon ang shape ng yung swimming pool. 5 feet yung pinakamalalim. Tapos meron pa dong isang jacuzzi na parang pwede ring kiddie pool. Tapos kung mapapansin nyo, ito na yung bahay. 2-story siya plus an attic. Kaya may total of 6 bedrooms plus meron din siyang 5 bathrooms. Yun naman yung ating lanai. Ito yung covered part. Kaya kung gusto mo ng alfresco dining, pwede ka dyan or habang naliligo ang mga kids, nandito kayo, kumakain. Tapos ito yung ating mga sliding doors papunta dun sa loob ng bahay. So lahat yan mga French doors. May mga maganda ka ritong bench. Kitang-kita natin ang view ng swimming pool. So parang nasa first house pa lang tayo. Pupuntahan natin yung ating second entrance. Let's go! High ceiling tong part na to. So isa siyang mahabang hallway. Dito tayo dadaan para ma-recall nyo at hindi masyadong malito. Nadi-divide siya nitong sliding door. Pupunta na sa ating living area. Let's go here. Done with our first entrance. Kita na natin yung swimming pool, yung garden. Tapos meron ka ritong garage. Actually, dito hanggang 3 cars. Tapos another entrance here. Dito naman tayo papasok. Ang lapit lang dito sa SM South Mall. Kaya kung mag-grocery ka, mag-shopping, malapit din ang Alabang Town Center. Ito yung garage. Siguro kasya dito 2 sedan, tapos may isa pang garage doon. Another entrance. Ganun din, double door. Bago natin ipagpatuloy ang ating house tour, request ko rin na i-click mo na yung subscribe button ng ating channel na Home Search Philippines para updated ka lagi sa mga videos ng magagandang bahay. Pasok tayo! Rustic ang inspiration ng house na ito. Meron tayo ditong foyer. Ayan. Pwede mo namang i-update yung design. Semi-furnished house na rin to. So, malaki-laki itong foyer at meron ka ritong room. Ito na nga yung master bedroom. Actually, malaking room yan. Basta lang may tao sa loob. Ito meron kang hallway papunta sa mga rooms. So, nostalgic yung mga ganitong bahay. Parang alam mong dito ka talaga lumaki. Kasi family house nila to. So, ito na ating room dito sa... Parang siyang bungalow. At yung mga room, most of the rooms nandito sa ground floor.
meron ka lang 2 rooms sa second floor. So, ito na yung pinaka-living area ng bedroom na to. Ayan, mayroon pa dito mga ilang gamit. So, yung most of the mga fixtures kasama na yan, yung mga blinds, yung mga lighting fixtures. Ito naman yung side na dito ka pwedeng maglagay ng iyong bed. May AC na rin. May mga cabinets. Common bathroom. Supposed to be ng 2 rooms before. Pakita ko lang sa inyo itong bathroom. Mataas yung ceiling niya. Ito nga yung isang door. Dati kasi, bedroom to, pero kinonvert na lang siya as walk-in closet and another space para sa master. So, isang napakalaking room yan. Kasi combined room na siya eh. Emphatic yung mga arches ng bahay na to, pati yung mga beams sa ceiling. Ito yung pinaka-living area before. Pero syempre, pag binili mo to, kailangan mo siyang ayusin ulit. Depende sa style naman na gusto mo. Parang open layout siya kasi ito yung living, then ito na yung dining area. Tapos so yung flooring natin, no, parang mga red na, parang brick styles. Ito naman talaga mga century-old bricks bang tawag dito. Parang nasa restaurant eh, no? And this is your kitchen. Meron ka pang bar dito. Regular size ang malaking kitchen. This is the show kitchen or working kitchen din naman. Ang daming mga countertop, mga marble, yung mga cupboards natin. At meron pang another kitchen dito naman. Ito malaki rin tong daily kitchen nila. Meron ditong maid's room. Meron din siyang sariling bathroom dyan. Tapos may actually dalawang maid's room. Meron dito sa loob. Meron siyang bathroom. Tapos meron din sa labas. Tapos since medyo malaki-laki tong kitchen na to, meron pa siyang pantry. Ito ginawa na nilang laundry area. Tapos meron kang super size walk-in pantry dito. Or siguro pwede nang makonsider as storage kasi nandito yung mga kitchen things nila, mga appliances. Malaki siya ha. Malaki talaga siya. Pero kung hindi naman ganyan kadami yung mga kitchen things mo, pwede mo rin siya i-convert as another room. Let's go outside. Ito na yung labas. May courtyard dito sa labas na to. Siyempre may plants. O diba, another space na pwede mong i-improve. Andito yung isang bedroom ng helpers. This time, mas malaking helpers room to. May sarili siyang bathroom. Tapos ito, pwede pang mga gawing storage area, no? Kasi nga ang bahay na to ay may lot area na, or floor area na, 600 to 650 square meters ang floor area, 697. Let's go. Iba rin talaga pag malaki yung house. Ang dami natin mga spaces na nakikita, napupuntahan. Ang gaganda ng mga walls nila. At yung mga arches. Diba? Parang mga classic talaga yung mga ganitong design ng bahay. Rustic. Ito mga vegan tiles naman. Natatandaan nyo ba yung pinagpasukan natin kanina? Ayun uli yung swimming pool. Yan yung high ceiling part. Ito naman yung bar area. Kaya, ang dami rito mga alagay ng mga wines. Parang restaurant. Tapos may access yung bar dito sa iyong daily kitchen, yung pinuntahan natin kanina. Tapos may bedroom pa dito. Ayun siya, nakalock lang siya kasi ngayon kasi ginamit na lang to as a storage yung mga ibang rooms. Tapos meron siyang katapat na bathroom. Pero yung talagang room, eto, pupuntahan natin. Meron ka ditong sliding door. Kitang-kita mo ang iyong swimming pool. So, pwede mo siyang i-convert as a guest room. O, diba yung guest mo happy siya? Kasi pag nandito siya, bubuksan niya lang to and then there's the swimming pool. Magdidip na siya. Ayan, may mga windows ka naman dyan. Yung mga style ng mga windows, mga French windows. Tapos may mga screens. At may mga grills din. Although nasa loob ka naman ng isang safe subdivision, pero for added security, lahat ng mga windows, meron ng grills, at meron na rin mga screen. Tapos ito yung iyong vanity, at merong sariling bathroom to, yung bedroom. Ang ganda nito. Pero pagbukas mo, hidden door pala siya.
Malaki rin naman yung bathroom. Meron ka ritong enclosed shower area. You have your water closet. Meron ka ng bidet. May mga patungan. Alam nyo, napapansin ko tong bahay na to. Parang yung mga style niya, parang mga nakikita ko sa mga restaurant. Kung gusto mong makita ang pictures ng bahay na to, pwede mong i-like and i-follow yung Facebook page ng Home Search PH. Let's go up. Ang gaganda ng mga flooring dito, mga tunay na kahoy. At dito nga sa iyong second floor, may 2 rooms ka. Ito yung isang bedroom. Currently, parang ginawa mo na siyang living area. Dito sa second floor, pero convertible naman siya into a bathroom. Ayan, meron ka uli dito mga windows. Sa pag binuksan mo ang mga curtains, maliwanag dito. Tapos meron na rin mga screen at meron tong own bathroom. Ayan, medyo pahaba ng konti ang bathroom. Tapos itong iyong room na to, accessible yung ating balcony. Puntahan natin. Yung mga windows ng iyong balcony, mga grills talaga. I think na-open naman itong mga windows na to. Wrought iron. Tapos kitang-kita natin yung view ng swimming pool na hexagon. Siyempre yung iyong garden. Tapos yung mga bonggambilya. Malaki din to. Tapos accessible din itong balcony na to sa isa pang bedroom. Kasi diba, 2 bedrooms dito. So ito naman yung kanyang sliding door. Apunta na lang tayo dyan sa room na yan. Taan tayo ulit dito. May mga design ka dito, mga etched glass. Ito na ang isa pang room. Nasabi ko nga accessible din sa balcony kasi meron siyang sliding door dito. Tapos look, parang princess style ang iyong, I think this double bed. Oh, 'di ba? Meron pa siyang net. Meron na din siyang study area or pwedeng vanity. Tapos ito yung mga floor to ceiling height cabinet. At syempre, kagaya kanina, meron tayong hidden door. O, diba? Akalain mo yun? Yung cabinet, naging bathroom. Meron jacuzzi. Para siyang master bedroom, no? Meron siyang bidet, yung mga dating style ng bidet. Tapos meron din siyang malaking shower area. So, hindi natin tinakala na ito pala isang malaking bathroom. Ang mirror din ha, medyo big mirror siya. Yung price and full details nasa description box below the video, and don't forget to subscribe para makakita ka pa ng mas maraming houses. Ito yung papunta sa attic, pero napansin ko tong accordion type na door. Ayan, pag ayaw mong magpapunta sa attic or gusto mo namang maging bedroom yung attic, for privacy, i-close mo lang tong accordion type door. This attic can be a room on itself kasi ang laki niya. Parang na nga rin siyang house eh. Ito yung pwedeng living area, tapos dun yung mga rooms. O, dito muna tayo. Tapos sobrang taas niya ha. As in, kahit matangkad, eh, okay lang. Yung clearance naman, may mga windows ka rin dito. Tapos parang dito, pwede ka maglagay ng study area. At pag binuksan mo ang mga, or tinaas natin ang mga curtains, napaka-aliwalas dito sa iyong attic. Daan tayo dito sa side na to. O kaya naman, isang malaking storage ng iyong bahay, ang iyong attic. O, itong another part. So big! Kaya pala may door dun sa baba kasi ito pwede mo talaga siyang i-convert as a bedroom, itong attic na to. Kasi nga ang taas naman ng clearance niya eh. Kung may mga mag-sleep over na mga friends, relatives, itong attic ang isa sa magandang area kasi maglatatong ka lang dito ng mga mattresses or ng mga foam, makakatulog na sila. Tapos dito sa window na to, ang kita ko naman yung mga bonggambilya. At medyo mataas tayo ha kasi nasa 3rd level na tayo ng iyong future house. Ano bang masasabi mo sa house na ito, home searchers?
lagay mo na dyan sa comment section. At kung talagang buyer ka or buying ka, comment mo na lang para naman matawagan ka ng mga agents namin. Ngayon naman, request ko na i-click mo na yung subscribe button ng ating channel na Home Search Philippines, and I will see you on the next video.